Ang pagtulong sa kapwa ay isa sa mga natural na gawain nating mga Pilipino. Maliit man yan o malaki, at least naging isa tayo sa mga dahilan para mapagaan o maibsan kung ano man ang problema na kanilang pinagdadaanan. Isa sa mga magandang halimbawa niyan ay ang pamilyang Magwad. Di nag-alinlangan na tulungan ng kusang isang dalagita nang di naghahangad ng anumang kapalit. Basta't ang alam lang nila ay isa sila sa mga magiging dahilan para mapabuti ang kanyang kalagayan. May kasabihan na do good and good will come back to you. Sa ginawang pagtulong ng pamilyang Magwad kay Janice, ang naging kapalit ba nito ay mabuti o trahedya? Araw ng December 10, 2021. Si Mr. Cruz Magwad ay kasalukuyang may kinukumpuni sa paaralan ng Buayan Elementary School, kung saan ang principal nito ay ang kanyang may bahay na si Mrs. Lovella Magwad. Si Mr. Cruz Magwad ay biglang nakatanggap ng isang tawag mula sa isa sa kaibigan ng pamilya na nilooban ng kanilang bahay at kailangan niyang umuwi agad. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Mr. Magwad sa barangay Bagong Tapay, Blanco, Tabato. Lokasyon kung saan nakatira ang pamilyang Magwad. Pagbukas niya ng kanilang gate ay bumungad sa kanya ang dugoang kumot na pagmamay-ari ng kanyang bunsong anak at isang kutsilyo na nakalagay malapit sa pinto ng bahay. Agad na kinabahan si Mr. Magwad sa kanyang mga nakita. Kaya tinawag niya ang pangalan ng kanyang bunsong anak na si Luis o mas kilalang Buyboy. Ngunit di ito sumagot. Sinubukan ni Mr. Magwad na buksan ang harapang pintuan. Ngunit ito ay nakalak kaya lumipat ito sa may likurang bahagi ng bahay habang tinatawag ang pangalan ng kanyang panganay na anak na si Gwen at isa pang dalaga na nagngangalang Janice. Halos gumungo ang mundo ni Mr. Magwad pagpasok niya sa kanilang bahay mula sa kusina papuntang sala dahil naabutan niya ang kanyang dalawang anak na nakandusay sa sahig, wala ng buhay at naliligo sa sarili nitong dugo. Gusto mangyakapin ni Mr. Magwad ang kanyang mga anak, ngunit di niya magawa dahil sa kadahilanang di niya kayang makita ang kalunos-lunos na sinapit ng mga ito. Sa tabi ng katawan nila ay ang mga basag na bote, isang martilyo, 2 kutsilyo, butcher knife at baseball bat na kung saan ang pamilyang Magwad at si Janice lang ang nakakaalam kung saan ito nakalagay. Halos di mawari ni Mr. Magwad kung ano ang kanyang gagawin matapos makita ang sitwasyon ng kanyang dalawang anak. Ang dalawang magkapatid ay nagtamo ng maraming saksak sa ulo, leeg at sa dibdib. Si Gwen ay may indikasyon na sinakal gamit ang isang tali at tinakpan pa ng tuwalya ang itaas na bahagi ng katawan nito. Si Buyboy naman ay nakatali ang 2 kamay sa likod habang nakatanaw sa lokasyon ng kanyang kapatid na si Gwen. Marahil nasaksihan mismo ni Buyboy kung paano pinatay ng mga salarin ang kanyang ate. Tinawag ni Mr. Magwad ang isa pang kasamahan nila sa bahay na si Janice. Nakailang tawag pa si Mr. Cruz Magwad bago ito lumabas sa kanyang silid. Nabasa ang buhok at tila bagong ligo. Di na ito napansin ni Mr. Magwad sa kadahilanang nasa punto ito ng pagproseso sa nangyari. Kinalaunan ay dumating ang mga pulis at kinuhaan ng salaysay ang nag-iisang nakaligtas na si Janice. Anya ni Janice ay may narinig silang dalawa ni Gwen na isang komosyon mula sa labas. Kaya lumabas silang dalawa ni Gwen para i-check kung ano ang nangyari. Sabi ni Janice, 3 lalaki ang nakita niya na may takip ang mga muka habang ang isa ay binubugbog si Buyboy. Yung 2 naman ay hinahalungkat ang buong bahay. Dagdag pa nito,
ay una nilang pinatay si Boyboy, pagkatapos naman ay si Gwen. Dahil sa takot ay patakbo itong bumalik sa loob ng kwarto, nilak ang pinto at nagtago sa ilalim ng kama kaya ito ay nakaligtas. Habang nagaganap ang krimen, si Janice ay nagawa pang mag-post sa social media. Nakasaad sa post nito ay, "Guys, tulungan niyo ako. Please, tulong. Ayoko pang mamatay. Andito ako ngayon sa kwarto, nagtatago. Please, tulong." Ang nasabing post ay nakita ng kanyang boyfriend, ngunit nang sinubukan niyang tawagan si Janice ay di ito sumasagot. Isang team ang binuo ng mga pulis para sa agarang pagtukoy sa tatlong salarin. Lahat ng mga ginamit nila sa pagpatay ay kinuha ng mga investigador upang maeksamin at makunan ng fingerprints. May isa pang ebidensyang nakita ang mga investigador sa kaso. May nakita silang isang plastic bag na may lamang dugo ang damit sa isang irigasyon malapit sa bahay ng mga magwat. Base sa mga inisyal na impormasyon, ay hindi ito tumutugma sa sinabing tatlong lalaki na pumasok sa bahay ng mga magwat dahil walang indikasyon ng forced entry o persang pagpasok. May posibilidad na maaaring kilala ng mga biktima ang mga salarin. Hindi rin pwedeng ikonekta ang motibong pagnanakaw dahil wala namang nawawala sa bahay ng magwat maliban lang sa cellphone ni Gwen. Dahil na rin sa naging trending sa buong Pilipinas ang trahedyang nangyari sa pamilya, ang mga tao na naging interesado sa kaso ay may napansin na kakaiba sa kanilang adopted na si Janice. Mga katanungan tulad ng, bakit nakuha pa niyang maligo, magbihis at mag-post sa social media sa ganoong sitwasyon? Ang mga katanungang iyon ay umabot sa mag-asawang Cruz at Lovella. Pati rin sila ay nagtaka dahil sa araw ding iyon ay bigla silang tinawag na mama at papa ni Janice. Habang tumatakbo ang investigasyon, ay unti-unti nilang nadidiskubrihan ang totoong nangyari. Sino ang mga tunay na salarin at kung ano ang dahilan para magawa ang karumal-dumal na pagpatay. December 20, 2021. Matapos ang 10 araw mula nang naganap ang trahedya, ang espekulasyon ng mga tao sa social media ay nagkatotoo matapos ilabas ng mga investigador ang resulta ng kanilang isinagawang eksaminasyon sa murder weapons na ginamit sa magkapatid. At isa sa mga fingerprints na nakita nila ay ang kay Janice. Ang dating witness na si Janice ay naging isa na sa mga suspect. Ang sinabi nito na unang pinatay si Boyboy pagkatapos ay si Gwen salungat sa resultang nakuha ng mga investigador. Base sa lagay ng katawan ni Gwen, ang dugo nito ay halos matuyo na, habang kay Boyboy naman ay sariwa o bago pa. Isa rin sa magpapatunay na si Janice nga ang isa sa mga salarin ay ang lokasyon kung saan nakalagay ang baseball bat. Nakatago ito sa silid ni Boyboy kung saan kasalukuyang inookupa ni Janice. Inamin din ni Janice ang dahilan kung bakit nagawa niya ang krimen. Selos at galit kay Gwen ang nag-udyo sa kanya na gawin ang pagpatay. Gusto niyang kunin kung ano man ang meron sa kanya. Gusto niyang angkinin ang pagmamahal na ibinibigay ni Mr. Cruz at Mrs. Lovella Magod sa kanilang anak na si Gwen. Kaya sa dalawang magkapatid, si Gwen ang nagtamo ng maraming saksak at halos maputol ang ulo nito. Indikasyon ng sobrang galit at walang intensyon na buhayin pa ito. Hindi pa ito pwedeng sabihin na case closed na ang kaso dahil niniwala ang mga pulis na hindi ito kayang gawin ng iisang tao lang. Naging isa sa mga persons of interest ang ama ni Janice at ang boyfriend nito. Ngunit kahit saan mang anggulo tingnan, walang magpapatunay na kasabot ang mga ito. Ang boyfriend ni Janice ay may alibay sa araw kung saan naganap ang krimen, habang ang ama naman nito ay matagal nang nagtatago dahil may kaso rin itong hinaharap.
Kaya naging blanco ulit ang mga pulis sa pagkakakilanlan ng kasabwat Janice. Ilang araw pa ang lumipas, isang bypass operation ang naganap sa Mlang, North Cotabato. Isa sa mga nadakip ay isang lalaking nagngangalang Marlon. Nahulihan ito ng isang pakete ng pinagbabawal na gamot at cellphone. Napagtanto ng mga pulis na parang hindi ito pagmamay-ari ng lalaki. Kaya kanila itong sinuri at napag-alamang cellphone ito ni Gwen. Umusad ulit ang kaso ng magkapatid dahil sa dagdag na impormasyon. Pagkatapos ng interogasyong ginawa ng mga pulis ay umamin si Marlon sa partisipasyon nito sa brutal na pagpatay kina Gwen at Buibuy. Matapos ang mahabang laban para mahatulan ang dalawang akusado, marami mang hadlang sa kaso, marami mang gustong mapawalang sala ang mga akusado o mabawasan ang kanilang sentensya, ay sa huli na naig pa rin ang hustisya. Sinentensyahan si Janice ng 18 hanggang 32 taon na pagkakakulong, habang ang kaibigan naman nito na si Marlon na isang altar server ay sinentensyahan ng 12 hanggang 32 taon. Hindi man ito sapat para sa mag-asawang Cruz at Lovella Magwad. At least hanggang sa huli ay pinaglaban nila at ginawa ang lahat para mabigyan ng hustisya ang sinapit nina Buibuy at Gwen. Si Janice ay binigyan ng pagkakataon para mabago nito ang takbo ng kanyang kapalaran sa pamamagitan ng pagpasok ng pamilyang Magwad sa buhay nito. Ngunit mas nangibabaw sa kanya ang kasakiman, inggit at puot na humantong sa pagkasira ng kinabukasan niya. Si Marlon, isang sakristan, isang alagad ng Diyos, alam ano ang tama at mali, pero mas pinili ang landas ng kasamaan. Si Gwen, isang napakabuting bata, matalino at matulungin sa kapwa. Batang may maganda sanang kapalaran, ngunit pinagkaitan ng pagkakataong makamit ang pangarap at suklian ang pagmamahal na ibinigay ng kanyang mga magulang. Si Buibuy, napakamasayang bata, matalino rin tulad ng kanyang ate, at gustong kumuha ng kursong arkitektura. Sa kasamang palad, ang pangarap nito ay kailanman di na matutupad. 4 na batang tila pinaglaruan ng tadhana.